Hi everyone! Another day, another EA guys. Eto na naman tayo guys. So yan. So pakita ko lang sa inyo itong final update natin. I can say final update ng trading manager natin. So madami kasi akong nakikitang mga trading manager sa mga platform na nagbebenta ng mga ganito. Pero yun kasi sa kanila yung mga pinopost nila mga hiwa-hiwalay, may MT4 or MT5 na lot size calculator, mga iba't ibang mga klase ng trading manager guys. Pero ito, pakita ko sa inyo guys itong final update natin ng ito, Rocket FX Trading Manager. So previous video natin guys, actually ito yung pinaka base program niya. Sabi ko, what if incorporate ko na lang lahat, lagay ko na lahat ng mga features ng mga nagawa kong mga tools para maging all-in-one na lang siya, para mas madaling gamitin na, pag accessible na. So yan guys, ang purpose lang naman natin na ito kung bakit natin ginawa to, para sa convenient ng mga trader, lalo na kapag kapag gumagamit sila ng MT4. So yung mga feature nito nandito na rin naman, meron ng mga presets na feature yung MT4 actually, pero yun i-access mo pa kasi makakailang pindot ka or click ka para ma-access lang yung mga button or mga kagaya nito. Kung gusto mong mag-market execution or mag-pending, dahil pang bubuksan. Kumbaga, nandito na lahat. Kumbaga, nilagay ko na sa iisang dito? Trading tools. Management, trading management yan. So yan, i-explain ko sa inyo lahat guys ng feature nito, kung ano yung mga kailangan nating i-activate dito, yung ipindutin natin kapag nagtitrade na tayo. Ayan. So sa inyo siguro familiar kayo dun sa mga una natin, yung multi-target, yung lot size calculator, yun, meron tayong button for instant closures kung may mga multiple trades tayo. So ang gagawin natin, pindutin natin, magpo-close na. Ayun yung mga previous natin na nilagay guys. So yan, i-go over ko ulit kayo dito itong final update natin ng trading manager na to. So ito guys, sarili natin to. Kasi may mga nagtatanong kung ako ba daw yung nagde-develop. Oo, tayo yung nagde-develop ng mga ganito, mga ginagamit nating mga EA para mapadali yung trading experience natin as a trader guys. So, sino ba naman yung ayaw gumamit ng isang tools na mapapadali yung trading dito. So yun lang naman yung winwork out natin, yun yung sinolve natin, kasi yun din yung mga naging struggle ko nun. Ang daming mga pinipindot, minsan na mimiss mo na yung isang trades, lalo na kapag ito na makikita nyo dito, ito multiple targets, lalo na pag may mga signal kayong kinakopy. Nandito na lahat guys, i-explain ko sa inyo isa-isa. Hope you enjoy, you will enjoy this video guys. Okay guys, so eto guys, isa natin dito sa settings. So guys, ito yung tinatawag natin na Rocket FX Trading Manager. So ano ba to? Ano ba yung feature, ano ba yung laman nito guys? Ito nakalagay dito guys, yung description ng EA natin. So enhanced trade management EA with position sizing, one-click trade closures, yun yung sinabi ko sa inyo kanina, partial exits. So meron tayong cut loss dito, meron din tayong partial exits. So trailing stop, in multi-target orders yan.
So yan guys, nandito na lahat yan guys. So meron tayong available buttons dito. So i-explain natin to isa-isa. Yan guys. So yan. So sa settings natin, ito dun sa previous video natin, yung iba na-explain ko na dito guys. So yun nga, balikan lang natin. So ito ang meron tayong risk percentage per trade. Yan, kung anong nilalagay mo dito guys, siya yung lalabas dito. Kung ano yung 1% ng balance mo, yun yung i-consider ng calculator. Yan. Ngayon, paano niya i-calculate yung max lot size? Yun, pupuntahan natin mamaya yun para maipakita ko, para mas maintindihan niyo. So yan guys, meron tayong stop loss dito. Pero ito, I think, hindi na natin kakailanganin to. Hindi ko lang naalis, pero hindi na natin kakailanganin to kasi naka-base na tayo dito sa calculation dito sa panel natin. Ito, ang tawag ko dito panel, trading manager panel yan. So nandito yung kapag nilagay mo dito, mamaya makita ko yung buy entry mo or sell entry tapos nilagay mo yung stop loss. It means meron kang distance in terms of pips from your entry point hanggang dun sa stop loss mo. So magka-calculate na siya doon. So meron ka ng pips value dun. Ngayon, at the same time, kung ano yung willing na kaya mong i-trade, pag panalo man yan or matalo ka, so yan, yung naka-default dito is 1%. Yun yung mga consideration niya. As you can see here guys, meron tayong nakalagay dito na note. Lot size is calculated based on 1% of balance and your SL distance. Ayun guys. So doon siya nagka-calculate guys. So napaka-importante yan. Lahat yun nga. Hindi ka na magra-random pick or mag-iisip ano kayang gagamitin kong lot size. Eto gold, tinitrade ko, ano kayang gagamitin kong lot size. O pwede siguro to para mas malaki yung gain, mas malaki yung profit, and so on and so forth. Pero yun guys, hindi magandang practice yun. Baga, wala kang ka-idea paano yung tamang lot sizing mo. Isang napaka-importanting recipe yan. I can say recipe sa trading yung proper lot sizing talaga. So eto, ginawa natin to dahil isang dahilan na yun para ma-solve natin yun, para kahit yung mga kaka-umpisa pa lang sa trading, alam na nila na ito pala yung idea kung ano yung gagamitin kong lot size. So yan, over natin dito guys. Ito maximum lot size guys. Ito yung winarkout ko kagabi. So ito, let's say for example, nilagay ko dito is yan, anything dito. 5. Excuse me. So nilagay ko dito, maximum lot size allowed. So ibig sabihin, kapag nilagyan ko ng 5 yan, anything na mas malaki kaysa sa 5, hindi ipi-place ng trading manager. I-flag niya yan guys. Baga hindi niya i-continue yung trade mo na yun. Let's say for example, yan yung maximum natin, 5. Ngayon, accidentally, ang nalagay mo 50. Alam nyo guys, yung mga chances na or yung mga possibilities na pwede tayong or yung mga times na pwede tayong magkamali. Let's say, hindi natin alam guys. Kumbaga, naiisip ko lang siya, parang anticipation to yun nga, pwedeng mangyari. Let's say 5, ang nalagay ko 50. May magwa-warning sa. May magpa-prompt na, ayun, yung lot size mo is mas malaki kaysa dun sa maximum. So, yun yung purpose ng trading manager na to guys. So, convenient plus safety. Nandito na, kino-cover na ng trading manager na to guys. I don't know if yung mga ibang mga siguro, pero ayun, I can say siguro kung magkakaroon man ako ng mga additional na feature nito, update ko na lang kayo. Pero for now,
ito yung all-in-one package trading manager para sa akin guys. So nandito yung mga kailangan ng isang trader, yung safety, yung risk management, nandito na. So ayan guys. So continue tayo. Trailing stop. Ito naka in terms of pips tayo dito guys. So trailing stop, alam niyo naman na siguro to guys. So etong ginagamit ko kasi sa etong trading manager na to. Exclusively for gold and currency pairs. Yan. So, kaya nakikita nyo ngayon gold. So, yan. So, yan. Trailing stop natin. So, yan guys. Kapag meron kayong nilagay dito, yan yung susundin niyang trailing distance. Yan yung movement ng from stop, yung stop loss mo tapos yung current price. Yan yung mini-maintain na distance yan ng market kapag tumataas yan or bumababa. Sumusunod yan. So, meron din tayong toggle button dito. Actually, nandito sa loob, meron din tayo dito sa labas. Kasi ito yung pinaka-accessible talaga, guys. So, ayan na naman. Kaya naisip ko nun, what if lagay ko na lang dito sa labas para at least isang pindutan. Ayan. Ayun, guys. So, ito naman, guys. Hindi ko naman nasa inyo kung gusto nyong gamitin to or gusto nyo i-purchase to sa MQL5. Ito gagawa ako ng website yun na banggit ko sa previous video. Gagawa tayo ng website. Nandun lahat yung mga ginawa kong mga EA. Ipopost ko lahat doon. Tapos may yung lalagay ko din yung email ko doon guys kung gusto nyo kami i-reach out sa Facebook group or pwede sa Telegram. Yan, pwede nyo kami message guys. Yan, kung gusto nyo i-try. Yung mga tools na to guys, kung gusto nyo i-try. Ito I can say i-must have tool talaga guys. Baka kailangan ng isang trader yan. Yan, proceed tayo guys. So yan, enable break even stop. Yan guys. So kung naalala nyo, yung multi-target I should say. Yung multi-target natin, kapag ang feature nun, actually nandito din na-carry ko din yung feature na yan dito. Na-implement natin. Kung nangyari kasi doon, yung break-even na feature na yan, let's say for example, meron kang more than one na target. Let's say, meron kang TP1 and TP2. Yan. Ngayon, once na ang triggering target kasi dyan, yung TP1. Ang nangyari is, yung current market na hit yung TP1, ang lahat ng mga remaining orders mo, lahat ng stop loss nila pupunta sa entry level or basically magbe-break even ka. So mangyayari nun, kapag mag-retrace back man yon, kung hindi naging successful yung remaining orders mo, okay lang. At least meron ka ng nakuha na TP1. So yun yung purpose nun guys. I-explain ko mamaya dun sa mismong mga toggle buttons natin. So panel background, ito guys basically yung background lang ng panel kung nasa inyo kung anong gusto nyong kulay. Nandito naman lahat yan guys. Tapos yung font kung gusto nyong palitan. I think pwedeng gumamit ng yung mga basic na font, yung Arial, Verdana, Tahoma, and so on and so forth. Madami pa guys, i-try nyo na lang or pwede kong ibigay na lang sa mga o doon sa website na lang, bangkitin ko na lang yung mga kailangan natin doon. Yan, button size, ito guys ay font size pala to. Kung gusto nyong paliitin or palakihan, pwede. Excuse me. And ito guys, kung naalala nyo to sa previous signal assistant natin, ito, nandito rin yan. Yung number of TP targets yun guys. So, ibig sabihin nito, explain ko na dito guys. So, ibig sabihin nito guys, kapag apat yung nilagay mo dyan, kapag merong calculated lot size na 0.4, madidivide yung position mo into 4. So, 0.4, madidivide ng 4. Nangyayari, yung apat na order mo na yun, order ticket mo, ang lot size ng isa is 0.1. 0.4 yung max lot size mo, example,
Since 4 yung target mo, madidivide into 4. So kapag ginawa mo naman tong 3, 2, 1, yeah, basically yan yung magiging divider or divisor mo. Siya yung taga-divide ng position mo. Yan guys. So, balikan natin. So, ito lang guys, toggle lang to dito. Default order type. So, ito guys, sabi ko nga, actually may button na tayo dito, pwede tayo. Pero, the steps para ma-access or ma-locate yung feature ng MT4 na yun is, kakaroon ka pa ng maraming mga i-click, i-open. So, the point of this trading manager is nandito na mismo, accessible. Yan. So, unique identifier. Ayan guys. So, anything na kung ano yung place niya, yun lang yung papakialaman niya. Kapag meron kang manual trade dito, so within the panel, yun lang yung papakialaman niya. So, ito meron kang button dito na buy and sell. Alam natin to. So, kapag pinindot natin to, outside na siya. Outside na. Baga, out of reach na ng EA yun. Hindi na niya pakikialaman yung trade mo na yan. Pero, yun, mamaya, itong trailing, kahit ito yung ginamit mo, gagana pa rin siya. Pakita ko sa inyo mamaya. Bear with me lang guys, medyo mahaba to pero napaka-informative nito guys. Lahat ng feature i-explain natin para at least kita nyo kung paano gumagamit o yung trading manager natin. So, last but not the least guys, itong license key natin. Yan. So, bakit ko nilagyan ng license key guys? Syempre guys, yun nga, as parang syempre, dinivelop din namin kasi yung EA. So, sa mga gustong mag-try na ito, mag-subscribe or gustong mag-purchase ng tools na to, individual license kito guys. So, bibigyan namin kayo based dun sa subscription nyo kung ilang months nyo gustong, or meron naman tayong lifetime guys. Depende kung gusto nyong i-try or what, pwede naman guys. So, maglalagay ako ng mga choices doon sa MQL5 doon sa market para makapagpili kayo doon. Kung gusto niyo lang i-try, pwede niyo i-try ng 1 month or pwedeng demo, ma-download niyo demo. Ayan. So ayan, or pwede niyo rin kaming kontakin guys kasi ito baka hindi ko ma-post to sa MQL5. So ang mangyayari kasi dun sa MQL5 kasi pinapaalis nila yung as much as possible walang license key or may expiration. Ito merong expiration kasi itong trading manager na to, Rocket FX Trading Manager. So yan guys, baka hindi ko ito po-post dun sa MQL5 kasi ayokong alisin yung expiration at saka itong license key function ng EA. So yan lang guys. So basta kung gusto nyo guys, yun nga sabi ko, if interested kayo kung gusto nyo i-try, pwede nyo kaming i-reach out sa Facebook namin or sa Telegram. Kung naka-join ka sa Telegram namin, i-message mo lang kami. Meron naman yung chat group natin kung gusto nyo i-try. Pwede kong ibigay sa inyo, pwede kong ipatry sa inyo. Let's say, pwede mong gamitin in 1 month. Pwede guys. Kasi ito maglalagay ako kasi meron naman tayong license, individual license na ibibigay. At saka, ito guys, kapag nakita nyo na, pakita ko sa inyo guys yung, hanapin ko lang yung expiration dito guys ha. Para at least, alam nyo yung nangyayari dito sa EA guys. Yan. Ano ba yan? 9, 06, lagyan natin dito 7, 07. Yan. Bakit hindi nag-appear? Ayun. So yun guys. Meron kayo makikita dito na license expired on 2025-06-07. So, contact support to renew. And guys, so, ibig sabihin,
Tapos na yung subscription or expired na yung license. So kahit anong gawin mo dito guys, let's say for example, mag-place ako, try natin mag-place dito, mag-buy tayo randomly, and then try natin. So license expired, try natin close. O yan guys. So what happened was, nung na-expire na siya, kahit anong gawin mo dito guys, yun, manual dito. Mag-try tayo dito ng buy stop. 33, bin natin 36. 3335. Yan. Ayan guys, nakikita nyo dito, nag-calculate na yung lot size mo dito. Okay, ayun yung risk per trade mo. So, i-place natin to buy. Try natin. Yun guys. So, as you can see, after expiration, lahat ng mga buttons, lahat ng function ng trading manager, deactivated na lahat yan. Hindi nyo na magagamit yung functionality. Wala na guys. So, sa part namin guys, para at least naman, yun nga, hindi naman sa, ano ko ba sabihin sa inyo, para at least, kahit pa paano, syempre pinaghirapan naman natin itong ginawa. Yes. Continue tayo guys. So yun. So as you can see, nakita nyo yung paano gumana yung expiration natin guys. So binalik ko na siya. Wala na yung expiration natin dito. So yun yung maapektuhan. Yung functionality ng trading manager. Pag ginamit nyo kapag na-expire na siya, hindi nagagana lahat ng mga buttons. So yun. Okay. So, what else? Okay, dito tayo ngayon sa placement ng trades guys. Kung paano siya gumagana. So, ito guys, anything here, kung gusto nyo. So, meron tayo dito, i-explain ko lang isa-isa. Meron tayong buy entry, buy stop loss, sell entry, sell stop, TP1, TP2, TP3, TP4, and lot size. So, yan yung mga input boxes natin. Yan. Ngayon, ano yung mga available na buttons dito? So, meron tayong place buy dito. Meron din tayong place sell. Etong button na nasa baba, ito yung toggle button natin kung ang gusto mong pending order is stop or limit. Pindutin mo lang yan. Ayan, mag-iiba yung kulay. Stop. As you can see, yung order type dito guys, nag-iiba. So, ang default yan, naka-stop ata to. Naka-stop. Yan. And, dito sa baba naman, itong apat na to, yung close all, lahat ng mga pending mo or active orders mo, pag pinindot mo to, meron magpa-prompt ito. Pindutin mo lang yan guys. Sabi ko nga, nilagyan ko ng prompt na ganun para at least aware ka na napindot mo na pala yung button na yan. So, yun yung purpose guys. So, itong close 50%, balikan natin yung settings natin dito. 50%, ito guys, ito. So, ito, depende sa inyo kung ano yung presets nyo or ano yung gusto nyo na ilagay na partial close. Ito, hindi lang siya button for para magamit mo pag mag-partial close. Let's say 50% ng $100, meron ka ng running profit ng $100. Gusto mong 50%. Kapag pinindot mo tong close, magko-close yung $50 to. Matitipi mo na yan. So partial close na yun. Ngayon, hindi lang siya pang partial close. Pwede rin siyang pang cut loss guys. Yung negative na yung running profit mo kung gusto mong mag-cut loss, ito na rin siya guys. Baga, isang button na yun, nandito na lahat yun guys, para hindi na masyadong crowded tong panel natin. And then, trailing on. Ano ba tong trailing on yan? Kapag naka-default on yan guys, green. Kapag pinindot mo yan, naka-off.
As you can see dito sa baba, right below the button, meron kang makikita dito na 30 pips or kahit anong gusto nyong or kahit anong prefer nyo na pips para dun sa trailing. Ito lang yung button mo na gagamitin mo para makita mo kung ano yung status ng trailing mo. Yan. Explain natin mamaya yan. Ito, BE on. Ano ba tong BE on? Break even on, guys. So doon nga, kapag ginamit natin tong trading panel, kung may mga multiple targets, iisang entry point, let's say 4 na TP target, stop loss pare-parehas. Kapag naka-on ito guys, kahit naka-on yung trailing on mo, yung tapos etong BE on mo is naka-on yan, hindi gagana yung trailing guys. Yan. So ito yung talagang nag-govern dito. So ibig sabihin, kapag nag-move yung kapag naka-on to, ang feature lang na sinusunod ng trading panel na to, trading manager na to, is yung movement ng stop loss to break even. So yun guys. Ngayon, other than that, kapag in-off mo to, yan, break status natin, nag-off na dito. Kapag naka-off yan, ang mangyayari, manual positioning ka man, ito man ginamit mo yan, kasi market execution na to eh. So every button here guys, dito sa part na to, ito yung mga pending orders natin. Yun nga, pwede nga mag-limit dito. So balikan natin to guys. Kapag naka-break even off to guys, ang mangyayari, ito yung magsusunod na susundan ng trading manager na to. Magti-trailing, manual ka man dito, market execution ka, susundin nyo yan guys. Ayan, magbabay tayo dito. Ayan, magbabay tayo. Ngayon guys, as you can see, yung 30 pips dito, kahit hindi ka naglagay ng stop loss mo, siya na yung mag-place to ng 30 pips kasi yun yung trailing niya. So kapag nag-move yan, as you can see guys, as you can see, gumagalaw na yung trailing natin. Pero kapag in-on mo yan, static lang yung stop loss mo. So yan yung gamit nito guys. Yan. Kasi may time na gusto mo mag-trailing dito, maganda yung momentum ng market, bullish, bearish. So activate natin yung trailing. So yan, accessible lang yan guys. Ito trailing, accessible lahat ng mga buttons mo. So saan ka pa? Actually nandito rin naman yan eh. Dito pala ata, I think dito. Ayan, trailing. Pwede ka dito pero ang daming guys, ang daming pindot. Pwede nandito naman yan eh. Ayan. So ayan, kung gusto yung yun guys, kung hindi masyadong, kung naguguluhan kayo, balikan nyo lang tong video natin para at least makita nyo. Eto guys, yung lot size natin dito, sabi ko nga, kung ano yung napanood nyo during dun sa multi-target natin na signal assistant. So yan guys, nagluluto sila dito. Ngayon, itong 0.1 na to, madidivide dyan into 4. So yun guys. So yun lang naman yung kagandahan dito. Siyempre ikaw sa trader. Bato yun. Bako nang niluluto. So, yan. Para mapadali. Ano ba yung term natin dito? Para mas maganda yung trading experience mo. Kahit anong trader mo, kahit sinong trader man yan. Ang kailangan mo talaga is yung mapadali, maging convenient yung trading experience mo. So yun lang yung purpose natin dito guys, bakit natin ginawa to, aside from yung mga automated trading natin. So ito,
ginawa namin to guys para mapadali, mapaganda yung trading experience natin guys. Ayan. So dito pala guys, pero ito nirename ko na. Nilagay ko kasi previous ito yung unang name kasi kasi ito yung base program din niya, tinuloy ko lang, in-extend ko lang. So pero ipopost ko pa rin yon, pero yun nga, limited nga lang yung functionality. Rocket FX LS Calc. So yun guys. So ipakita ko sa inyo kung paano i-attach. So i-detach muna natin to. Export remove. Guys, ito trading manager. Yan. The moment na nilagay nyo to guys, make sure yung license ilalagay nyo. Kasi kapag wala kayong license, see, it will happen. Ma-attach, oo, nandito. Pero, hindi ka, pindutin ko yan. Hindi yan gagana guys. Hindi yan gagana. Yan. So, yan. So, yung, eto, last, pakita ko sa inyo guys. So, since dito sa gold gumagana pa, close lang natin to. Close ko na, hindi nyo kailangan yan. So, ayan guys. So, dito, lagay ko lang dito, mag-stop order tayo para at least, kahit nakita nyo na siguro yung iba, nakita sa, dun sa signal assistant natin. So, lagay lang natin 3332. Tapos, TP1 natin 3334 kasi nakabuy tayo. 3335 3336 para at least makita nyo paano mag-place yung EA guys. Eto guys, depende sa inyo kung ano yung ilalagay yung TP targets, yun yung magiging divisor ng lot size nyo. So eto 0.1, so since may TP1 to TP4 tayo, madidivide yung order natin into 4. So mag-place ako dito, naka-stop order tayo guys ha. Place ba? Yan. TP1, TP2, TP3, TP4. Kapag naka-on yung break-even natin, mangyayari, kapag na-hit yung TP1 natin, mag-move yung lahat ng stop loss ng mga remaining orders. Move lahat. Kapag naka-off yan, ang mangyayari, magti-trail yan. Magti-trail lahat ng mga orders mo guys. Susunod yan, susundan nila lahat. Yan. Pero yan, yun nga, isang magandang feature to guys para at least maging safe pa rin yung trading mo. What if ginamit mo lang trailing dito nag-great trace back yung current price ng market, na hit yung stop loss mo lahat. Yun. Pero part din naman yan ng trading guys. Pero yan, yung convenience lang talaga guys. So yan, pag pinindot mo yung close, active na. Yan. So I hope may mga natutunan na naman kayo dito guys. So, kung enjoy nyo tong video na to, yung purpose lang natin. Ito guys, yung price nito guys, mura lang para at least lahat tayo magamit to. Pero just to make sure na yun nga, hindi ko ipupusto sa MQL5 kasi nga meron yung license tsaka dun sa expiration ina-allow dun Though yung mga ibang EA natin nakapost na doon. Pero ito, gagawa kami ng website. Ngayon, ilalagay natin yung mga contact details natin para ma-contact nyo kami guys. Ayan. So, if may mga question kayo, message nyo lang kami guys. So, ayan. Thank you.